Ito na naman tayo. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat na nagpapasalamat na muli makakatayo sa inyong harapan. Parang last Sunday ay nandito lang ako na nagpipreach. So, nakakaba po. Pero sana po ay lagi niyo pong naisasama sa panalangin lahat po na nagsasalita dito. Talagang nakaka-pressure. Ang daming, habang nag-outline, ang daming pwedeng mangyari. And yet, isang malaking bagay, sa amin na makapagsalita sa inyong unahan, natunay po na kami nagagamit sa ganito pong aspeto, para sa ikalalagaw po, ng ating pong simbahan. So, tayo po magsitayo. Hello, base. Hello. Yan, at basahin po natin, Genesis 18. Genesis chapter 18. Sana. Simulan po natin sa 16 and 17, tapos likdang po tayo sa verse 22 and 23. So, basahin po natin yan. Ayon po sa wika, kung ano pong meron po sa inyo. So, ako na po sa verse 16 and 17, tapos kayo na po sa verse 23 and 20. Ano ba sabi ko? 22? 23. Sige po. Basahin ko po. And the man rose up from thence and looked toward Sodom, and Abraham went with them to bring them on the way. And the Lord said, Shall I hide from Abraham the thing which I do? Sige po, tayo po manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon, na muli kami, Panginoon, ay nandito upang, Panginoon, kayo po ay papurihan, pasalamatan sa mga buhay na ibinibigay niyo sa amin, sa mga biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, na muling makakapagsalita sa harapan, Panginoon, ng inyong mga anak. At tunay, Panginoon, na kayo po nawa ang sumama sa bawat isa, Panginoon, na nandito, na nawa ang aming pag-aaralan, ang aming, Panginoon, mabubulay ngayon po, Panginoon, gabi na ito ay maging pagpapala sa bawat isa at nawa sa ikalalago po sa pananampalataya ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ng sumama sa amin sa pagbukas po ng talakayan about po, Panginoon, sa pananalangin ay nawa, Panginoon, ay magawa, Panginoon, namin ang inyo, Panginoon, na gusto, Panginoon, iparating, Panginoon, sa gabing ito. Sa inyo papurit pasasalamat, patawad, Panginoon, patuloy sa mga pagkukulang, pagkakasala. Ito po ang samot dalangin sa dakilang pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Yan. So, kung kayo po yung nagbabasa ng Bible, ay malimit yung makikita sa Genesis pa lamang. Ito pong passage na ito. At alam po ng lahat, kung ano po ang nangyari sa tagpo po na ito. Lalo na pagdating ng Genesis chapter 19 na kung saan ginunaw ng Panginoon ang Sodoma at Gomorrah. Ang Sodom and Gomorrah. Pero bago po mangyari na gunawin ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah, siya ay nagpunta muna kay Lot. May tatlong anghel sa Genesis chapter 18, balik po doon tayo sa text sa chapter, na dumalaw. Ang tatlong anghel, ang isa po doon ay ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus, ayon sa pag-aaral, ang Panginoong Hesus po ang isa doon, na yun ang kinausap ni Abraham nung time po na ito. At dalawang anghel, na dinalaw si Abraham at ipuling ipinaalala sa kanya yung covenant na siya ay magkakaroon ng anak. At after nun, yung binasa natin sa chapter 16, nung paalis na yung mga lalaki na ito,
And chapter 16, and the men rose up from thence and looked towards Sodom, and Abraham went with them to bring them on the way. Nung aalis na, yung pong mga aanghel ng Panginoon, ay tumayo din si Abraham, at ilalakad nila, at parang aanhin na paalis na nga. And then the Lord said, verse 17, shall I hide Abraham the thing which I do? So dito ay pinakita, na may gagawin ang Panginoon, at mamaya, papaanhin natin, bakit nga ba sinabi ng Panginoon kay Abraham yung kanyang gagawin na yan? Pero bago po natin yan ang totally focus po ng event na ito, pagdating po sa verse 22 to verse 33, ito na ay yung pamamagitan ni Abraham sa Panginoon. Yung prayer ni Abraham para sa mga tao sa Sodoma at Gomora. At ako talaga, sa totoo lang po, ako ngayon natutuwa sa Panginoon. Every time na mababasa ko po itong part na ito, hindi ko siya maintindihan. Anong purpose? Bakit 50? Bakit hanggang 50, hanggang 10? Tapos bakit kailangan manalangan ni Abraham ng ganung bagay? Hindi lang pumapasok sa isip ko na pag-aralan yung nangyari na ito. Kung bakit nga ba yung ganun yung nangyari. Pero lagi ko nababasa to, paano nga reason kaya nga nito? Tapos pagka iniintindi ko talaga siya, kahit doon lang sa hindi ako nagtitingin ng komentary, hindi ko siya maintindihan. So, nakikita ko lang doon. So, ako'y natutuwa na ibinigay sa akin ng Panginoon yung topic na ito para pag-aralan ko na. Sabi, bakit hindi mo alam yan? So, nakakatuwa lang na ang Panginoon ay ginagamit yung mga ganung bagay para pag-aralan ko yung mga bagay na hindi ko pa alam. So, alam natin kung ano yung kasalanan ng Sodom and Gomorrah. Yan ay about sa sexual immorality. Lalo-lalo na sa mga bayola. Sa mga bading. Yan po yung, kung inyong aanihin dyan, yung gustong makasama, yung dumalaw na yung sa verse 19, makikita natin doon na ang sleep doon ay hindi lang basta makasleep, yun ay interaction with the, alam nyo na, sa mga bading. Kaya ang idea, kumbaga ang city na ito ay parang yung Las Vegas ngayon. The city of sin, ang tinatawag. Ang city na ito ay puro lust and sin. At doon makikita talaga ngayon, yun ay yung parang Las Vegas ngayon, na lahat na lamang ng kasalanan ay nandoon. So, ibig sabihin, itong Sodom at Gomorrah na ito, sikat to. Sikat to. So, pinapaliwanag ko lang muna yung context. So, ano naman pag sinabing, kasi ang nangyari dito, Abraham intercede with them. Bakit nga ba nag-intercede si Abraham sa mga taong katulad na ito? Kung mapapansin nyo, dun sa chapter, bakit nag-pray si Abraham ng gantong prayer? Kahit na alam naman na sikat na ang lugar na ito, saan? Sa pagiging masama. So, banggitin muna natin, ano nga ba pag sinabing intercede or intercessory prayer? Ang ibig sabihin niyan is the act of praying on behalf of others. Is the act of praying on behalf of others. Ikaw yung nalalangin para sa iba. Yun ang ibig sabihin ng intercession or intercessory prayer. Pamamagitan, yun na yun. Ikaw ay namamagitan sa pamamagitan ng pananalangin. The role of mediator in prayer was prevalent in the Old Testament. Yan ay sikat na sikat sa lalong gamit na gamit nung time ng Old Testament. Kasi nung time na yun, yung mga priest lang ang pwedeng mamamagitan sa mga mananampalataya noong time na yon. Lalapit ang mananampalataya sa isang priest para ihandog or humingi ng panalangin or mga ganito para sila ipanalangin sa Diyos. Yun po yung idea nun. Ang priest ang mag-intercede sa taong ito para siya ipatawarin ng Diyos. Yun yung idea. Kasi dati, nung Old Testament, hindi pa lahat pwedeng makausap ang Panginoon. Hindi lahat. Hindi yan katulad ng atin ngayon. Kasi nung pagdating ni Jesus Christ, tayo na yung naging, pwede na tayo makipag-intercede sa pamamagitan kasi ni Jesus Christ na nasa atin. Kaya lahat ng nanampalataya kay Jesus Christ, tinanggap si Jesus Christ sa Panginoon, pwede nang makausap ang Panginoon
without, hindi na nangangailangan ng ibang tao. Kundi tayo na sa ating sarili, pwede na nating makausap ang Diyos, sa pamamagitan at ang nag-i-intercede sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ ang nag-iisang mediator na kinakailangan natin ngayong panahon na ito. Kaya wag po kayo maniniwala sa tinatawag na kumpisal. Okay po? Kasi po, tapos na ang Old Testament. Kasi dyan nila kaya nga tawag nila sa pari, priest eh. Kasi yung idea, ikaw humingi ng, pupunta ka dun sa ikaw mo kumpisal, ikaw hihingi ng matawad, ipapanalangin na ganito. Hindi na ganun. Ikaw na mismo ang lumapit sa Diyos ngayon. Tapos na yung age na yon. At tayo, kung tinanggap mo na si Jesus Christ, ikaw na ang priest at si Jesus Christ ang high priest. Siya ang magdadala sa atin ng ating mga panalangin. Siya yung mag-i-intercede sa atin sa Ama at sa ating mga mananampalataya. So nakikita natin doon, na yun yung reason, yun yung dahilan, yun yung intercessory prayer. At pupunta na tayo, dadako na tayo, ano yung point kung bakit si Abraham ay nag-intercede sa Sodom? Ano yung point? Ano yung reason? Ano yung naging dahilan? At bakit siya kaya niyang makapanalangin ng ganyan? Kasi kung titingnan nyo, kung babasahin nyo talaga yung chapter 18, verse 23 to parang inuutusan na ni Abraham ang Panginoon sa panalangin. Okay? Ilang beses paulit-ulit na pinag-pray niya So ganun na lamang, yung ang dahilan, yung ni Abraham sa mga taga-Sodom. So una, kailangan nating malaman kung bakit siya nakapanalangin ng ganung bagay. Kasi, number 1, the admired relationship to God. The admired relationship to God. Naghahanap po ako ng alliteration, kaya ganyan ang nangyari dyan. Kasi ang idea lang po ng the admired relationship to God, yung relationship ni Abraham at ng Diyos ay sobrang intimate. They have the intimate relationship with each other. At kung babasahin po natin yung buhay ni Abraham, siya lamang ang tinawag ng Diyos na the friend of God. So, isabihin, ganun na lamang yung relationship, yung admiration, ng Diyos kay Abraham at ni Abraham sa Diyos. They have the admired relationship to each other. Si Abraham, kaya kayang makapanalangin ng ganyang bagay, ay dahil they have a cherished relationship. They have the intimate relationship sa isa't isa. Ano yung pag sinabi intimate? Yung bond, yung pagsasama, yung isang maganda. Hindi lang basta bond. Ito ay yung magkadikit talaga ang idea. At kaya nangyari, balikan natin sa verse 16, na sinabi ng Diyos yung plano niya kay Abraham. Kasi secret yan Hindi naman yan dapat sabihin Pero, sabi tinan niya po, verse 17, and the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do? Itatago ko ba kay Abraham ang bagay na aking gagawin? Ang Panginoon parang tanong. Imagine nyo dyan. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na makasama si Abraham doon sa plano niya at gustong malaman ng Diyos, yung balak gawin ng Diyos, sa Sodom at Gomorrah. Gusto niyang mabahagi kay Abraham yung kanyang plano. So, doon pa lang makikita natin na na napakaganda ng relationship na ito ni Abraham sa ating Panginoon. Kaya yung subpoint niyan, dapat ay maging example talaga natin ito. An example. Kung paano tayo paano tayo makakapanalangin na katulad ng ginawa ni Abraham, kailangan meron tayong relationship na ganito. Kung bakit ko sinama yung 2, punta natin yung 2, tapos 6 to 8. Kung bakit ko sinama yan, kasi tingnan nyo, ano ba si Abraham, kung bakit they have the intimate relationship sa Panginoon. Una, sabi dyan, and he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them from tent door and bound himself to the ground. Tingnan nyo, nakita pa lang niya sa malayo, yung 3, alam niya na kung ano to. Kung sino yung paparating na ito. Alam niya. Kaya nga tingnan nyo, he ran to meet them from the tent door and bound himself
to the ground. Ibig sabihin, lamang, makikita niyo yung relationship na ito ng Panginoon, ni Abraham sa Panginoon, dahil nakikita pa lang niya yung tatlo, alam niya na kung saan galing yung tatlong yun. Yun ay galing sa Diyos. Imagine niyo yan. Ibig sabihin, may feeling siya, may discernment siya, dahil alam niya, lagi niyang kasama ang Diyos, lagi niyang kabanding ang Diyos, lagi siya nakikipag-usap sa Diyos. Ngayon, pagka may parating yung Diyos at palapit sa Kanya, parating sa Kanya yung the angel of the Lord, ay nakita niya at nakilala niya agad. Tingnan niyo, kaya doon pala masabi natin that they have the intimate relationship sa isa't isa. Tingnan niyo pa, pagdating sa verse 6 to 8, makikita natin dyan yung pagiging hospitality ni Abraham. Hospitable. Sorry for that. Yung pagiging hospitable ni Abraham. Yung hospitality na binigay ni Abraham dun sa tatlo. At hindi lang yan. Every time na may siya, kasi si Abraham, meron siyang humble spirit eh. Meron siyang humble spirit. Kaya kung nung nagpe-pray din siya, tingnan nyo, pagdating doon sa verse 20, ano nakalagay doon? Verse 30. Tama ba ako? 27. And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which I am but dust and ashes. Alam niya kung sino siya. Kahit meron siyang intimate relationship sa Diyos, alam niya kung hanggang saan lamang siya. Dapat yun yung example na meron tayo, na ating ginagaya. Kaya si Abraham, yung intimate relationship niya sa Diyos, yun ay isang magandang example na dapat na ating ginagaya. Kung paano tayo makakapanalangin sa Diyos, dapat alam natin kung hanggang nasaan tayo. We are nothing but a dust and ashes. Diba? Imagine nyo yan. Ang ganda ng relationship, pero hindi nagmalaki si Abraham. Imagine nyo, di ba tayo, pagka may mga tayong mga bigatin, yabang na eh. Kung taas ng pakpak sa likod. Kung mga, yabang-yabang na maglakad. Diga? Pero tingnan niyo si Abraham, Diyos ang kaibigan niya. Pero, alam pa rin niya kung hanggang saan lamang siya. Sa verse 30, pinakita din, O let the Lord be angry and I will speak. So doon pinakita na talagang takot siya sa Diyos. Bakit? And let the Lord be angry. Kasi alam niya kung sino yung Diyos eh. At alam niya kung ano siya. Ayun dapat yung example na meron tayo. Yung pananampalataya niya, yung pagiging hospitable niya, yung faith, yung pagiging hospitable niya, the courage na meron siya para makapanalangin ng gantong bagay. Diga po, yun yung example na dapat meron tayo. And the fear of the Lord na meron si Abraham. Yan yung example na dapat nating ginagawa. They have the admired relationship to God. At being an example, letter B, he is also a father. Tingnan niyo kung bakit sinabi ng Panginoon kay Abraham yung mangyayari. Bakit? Kasi siya yung magiging ama ng mga mananampalataya. Verse 18 and 19, tingnan niyo. Ganito na lamang anuhin ng Diyos si Abraham. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nation of the earth shall be blessed in him. Verse 19, For I know him. Tingnan niyo yun? Kilala ng Diyos sa Abraham, at hindi dahil sa kalokohang bagay, kundi sa magandang bagay na ginagawa ni Abraham at gagawin ni Abraham. Tingnan niyo yan. That he will command his children and his household after him. And they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Sinabi ng Diyos kay Abraham yung gagawin niya, kasi itong taong ito ay aking kaibigan. At hindi ko lang basta sa kaibigan, kilala ko rin siya. Ito ay magiging ama, lahat ng nagiging mananampalataya. Kaya nga sabi, you will become a great and mighty nation. Hindi lahat ng maliligtas ay mga Hudyo. Ang idea niyan, hindi genetics ang idea ng pagiging anak ni Abraham. Kung ikay nanampalataya sa Diyos, ikaw ay anak ni Abraham sa pananampalataya. Yun yung idea nun. Ano po? So yan ay hindi yan basta. Ano po? And to be called a friend of God, that
none other of him in the scripture has been called is the same of one, the greatest thing, of intimate relationship to God. Bakit? Wala nang tinawag sa Bible na friend of God maliban kay Abraham. So it is one of the greatest things that God can show an intimate relationship ay yung tawagin kang kaibigan ng Diyos. Imagine that. Sinabihan ka ng, sinabi sa'yo ng Diyos yung gagawin niya. Anong sarap nyo? Para kayo nagkikwentuhan ng Panginoon lagi. Imagine nyo yun, yung kausap mo lagi ang Panginoon sa ganung bagay. Panginoon, ganito ang gagawin ko. Tapos biglang sinabi ng Diyos sa'yo, ito yung gagawin ko. Hindi na natin pwedeng mangyari sa atin yan eh. Kasi wala naman ang ng Panginoon, nakasulat na dito sa Bible eh. Pero ito yung ginawa niya, sinabi ng Panginoon. Hindi natin mararanasan tayo, kaya nakakaano eh. Kasi ang sarap, di ka po, yung kakwentuhan ka, sinabi ng Diyos sa'yo yung gagawin niya. Kasi yung mga prophet, di ba, mga sabi, sinabi ng Diyos sa kanila yon kasi para maging paalaala, para sabihin sa iba. Pero ito hindi eh. Iba yung pagkakasabi dito, sinabi niya to out of, why would I hide, yun yung ibig sabihin, why would I hide these things from Abraham? Kasi di ba sa mga prophet, sinasabi niyang Diyos yung mga gagawin niyang mga bagay para paalalahanan yung iba. Pero ito, sinabi, for the sake, because they have an intimate relationship. Di ba? Ano niya lang, ang sarap lang pakinggan na may ganun si Abraham, na magandang example natin na ating tinutularan. He's a real father na dapat nating tinutularan. Ano po? So doon, makikita natin na their admired relationship to God. His admiration sa Diyos. At yung admiration ng Diyos sa Kanya. Kahit alam naman natin na si Abraham ay hindi rin perfect na tao. Ano po? Imagine yun. Pero they have the intimate relationship. Dapat yun yung meron tayo, yung pakikipag-usap na yun sa Diyos. Hindi lang basta tayo nagbabasa ng Bible, kundi meron tayong pananalangin, pananalangin na meron tayong, nakaklose mo talaga yung Panginoon. Yung hindi yung nananalangin ka, layo-layo mo kasi alam mo may ginawa kang kasalanan. Diga? Imagine nyo. Nararanasan nyo yun? Nafe-feel nyo yung ganyan? Parang ang layo-layo nyo sa Panginoon pag nananalangin kayo. Kasi alam mo na gumagawa ka ng kasalanan. Pero tinan mo, nagawa ng Panginoon, na manalangin na ganito ni Abraham kasi alam niyang malapit siya sa Diyos. Tignan nyo. Sa verse and stood by him nakalagay Verse 20, Verse 22, and the men turned their faces from thence and went toward Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. Tapos tsaka siya nanalangin ng ganun. Abraham stood yet before the Lord. Ibig sabihin, kasama niya ang Panginoon. Katabi niya yung Panginoon. Nung siya nanalangin ng ganun. Di ba imagine yun? Yung closeness nila. Yung katabi mo Panginoon na parang kausap mo. Parang barkada mo, kaklose mo. Ang sarap ng ganung relationship eh. Kasi minsan, alam niyo ba, nung time na aking ginawa lang to, inimagine ko talaga nakatabi ko ang Panginoon. Ako'y nananalangin. Ako'y mulat. Basta ako'y nananalangin, katabi ko. Ako'y para akong na may kausap na wala. Pero alam ko, imagine ko, nakatabi ko ang Panginoon. Ang sarap. Natry niya din. Parang hindi naman siya nakakabaliw tingnan. Wag lang kayo magsasalita ng parang na parang kayo naimik na malakas tawa kayo ng tawa mag-isa, na talagang iba na yon. Yung idea lang na tahimik lang kayo, nakaupo lang kayo sa isang tabi, tapos imagine nyo lang nakasama nyo ang Panginoon, ang sarap na bagay na yon. Tapos sinasabi mo mga plano mo sa Kanya, yung mga bagay na gusto mong gawin sa Kanya, yung mga bagay na, ang sarap, try nyo din, na ang close nyo sa Panginoon. Sarap nun, ang sarap ng ganong bagay na meron tayo. Kaya gawin natin na para tayo makapanalangin ng maayos. Kasi kung malayo tayo, hindi, alam naman tayo parinig, pero parang ang sagwa na ang layo natin. Nag-usap tayo ang layo. Ang layo natin sa Panginoon. Hindi ka parang sagwa. Para kayo nagsisigawan, para kayong galit sa isa't isa. Or para kayo nagkakahiyaang magkatabi. Kasi alam nyo may ginawa kang kasalanan sa Diyos. Di ba? Ang pangit nun. Kaya maganda na maging close tayo sa Panginoon. Talagang, yun yung kailangan na meron tayo na magaya natin kay Abraham. And he, being a father, point number 2, the affection for the people. Bilang ama, meron siyang affection sa mga tao.
Kung bakit siya nakapanalangin ng ganito? Kasi he had a compassion before those men. Di ba bago sila maghiwalay ni Lot, di ba kaya naman sila naghiwalay ni Lot? Kasi nadami na yung kay Abraham at nadami na rin yung mga pag-aari ni Lot. At nagkakaroon na ng dispute sa isa't isa kasi nga nadami. So, anong nangyari? Naghiwalay na sila. Si Lot ay napunta sa city ng Sodom at si Abraham ay napunta sa city ng Canaan. Ano po? So, doon, nahati na sila. So, ibig sabihin, kilala ni Abraham yung mga taong kasama ni Lot. Kaya siya nakapanalangin ng ganito. Tingnan nyo, so verse 23. Tingnan nyo, and Abraham drew near and said, will thou also destroy the righteous with the wicked? Sisirain mo bang kasama ang mga righteous kasama ng mga wicked? Tingnan natin sa Tagalog yan. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng masasama? Kasi naisip niya, alam niya, nakasama niya na yung mga tao ni Lot eh. Ibig sabihin, may kilala siya doon. And he, meron siyang pagmamahal sa tao. Kasi panagurado, ito si Lot, kilala din nung time na to. Kasi dahil nga sobrang lapit niya sa Diyos, meron siyang personality na napaka-humble. Tingnan niyo kung saan siya magpunta, laging ang ganda ng kanyang bungad sa kanya. Laging ang ganda ng paglabas niya, ang dami niyang dala. Kahit pa minsan niloloko niya yung nakapatid niya lang si Sarah. Pero tingnan niyo, imagine yun, kaya niyang ng people, yung mapalapit sa kanya yung tao. Kasi bakit? May affection siya eh. Meron siyang compassion dun sa mga tao. May pagmamahal siya. Kung bakit niya nagawa na makapanalangin ng ganito, kung makipag-intercede, tingnan nyo, lalo sa point number 1, for the wicked. Nakipag-intercede siya, nakipagbuno siya sa Panginoon para sa mga masasamang to. Ano kang ginagawa ng Sodom at Gomorrah? Anong kasalanan yung ginagawa niya? And yet, ayaw makita ni Abraham na sila'y sirain. Tingnan nyo na lang yung ginawa ni Kaya nga sabi ko sa inyo, napakagandang example ni Abraham. Tinangayawan ni Stephen. Kahit siya pinapatay na, sabi, wag nung, Panginoon, patawarin mo sa kanilang ginagawa. Ito rin yung meron si Abraham eh. Kahit naaalam niya na masama yung ginagawa nito, Lord, patawarin mo sila. Dapat ganun yung meron tayo. Dapat tinapanalangin natin yung mga tao na ito na wala pa sa Panginoon. Dapat nakikipag-intercede. Tayo na yung mga priest ngayon eh. Kaya huwag niyo sasabihin na, yun naman yung mga yan, wala na yung pag-asa. Hindi natin alam. Kaya nga siya nakipagbuno, meron ba, hindi rin kasi alam ni Abraham kung ilan na pa ang righteous sa nakilala niya na nasa Sodom eh. Kaya nga sabi niya, 50, 40, 30, hanggang umabot ng 10. Kasi hindi niya alam kung ilan. Kaya doon, makikita pa lang yung pagmamahal, yung meron na affection si Abraham sa mga wicked na ito, sa mga masasamang taong ito, sa city ng Sodom and Gomorrah. Imagine nyo dyan, tingnan nyo kung talagang kung dadamahin nyo yung kung paano magsalita si Abraham dito, sabi niya kaya nga nabanggit niya, huwag nawa magalit ang Panginoon. Maalala na ako ibig sabihin, sa tono pa lang, kung paano manalangin si Abraham, alam niya na parang baka magalit ang Panginoon kasi baka inaano ko yung gusto ng Panginoon. Hindi eh. Parang ang tindi ng pananalangin niya, parang sa tindi ng pananalangin ni Abraham na ito, nyo, Panginoon, baka naman pwede. Na wag mo nang gunawin itong city na ito. Kasi ayaw naman makita ni Abraham, na masira ang city na yun. Abraham had a compassion for the people of Sodom and Gomorrah. While he understood God's judgment of sin, Abraham asked God to spare the city, even if there could be found a few as 10 as righteous people. So pinakita doon, kahit naiintindihan ni Abraham yung judgment ng Panginoon sa kasalanan, pero nakipagbuno pa rin si Abraham sa Diyos na i-spare ang city na ito.
Pero, umagri naman ang Diyos, tama? So, mamaya natin papanuhin yan. Dahil yan ay sa last point. Ang Diyos ay umagri na mag-i-spare siya for the sake of 10 righteous people. So, nakita natin yon. So, pinakita doon kung paano nagmahal. Dapat ito meron tayo eh. Yung passion natin sa makasalanan na ipinagpe-pray natin sila na sana sila ay makakilala. Na sana sila ay patawarin din ng Diyos. Dapat yun yung meron tayo as someone na nakaintindi, nakaranas, nakadama ng pag-ibig at pagmamakaawa ng Diyos. At awa ng Diyos na ibinigay sa atin. Dapat yun yung meron tayo. Di ba? Kayo ba nananalangin kayo para sa bansa natin? Yung totoo. Nananalangin ba kayo sa mga corrupt nating politician? Nananalangin ba kayo sa mga tao na nasa jail? Nananalangin ba kayo sa mga, anong tawag dun? Mga drug lord natin na meron tayo? Nananalangin ba kayo sa mga bansa na ang gusto lang ay gera? Pinapanalangin ba talaga natin sila? Pinapanalangin ba natin yung mga tao na yan? Sana pinapanalangin natin sila kasi hindi naman natin alam nga kung sino. Katulad nito, hindi naman niya alam. View ko ito ni Abraham eh. Hindi naman niya alam kung sino yung righteous pa doon sa eh. Kaya ipinalangin niya na sana i-spare mo ang city na ito for those righteous sake. Ano po? So nawa yun yung meron tayo. Yung pananalangin, yung intercession na meron ang ginawa si Abraham para sa Sodom at Gomorrah. Dapat meron tayong affection sa kanila. Kasi alam natin, naiintindihan natin eh. Kasi ganito din naman ako. And yet, anong pagkakaiba? Ako'y pinatawan ng Diyos. At sana, maranasan din nila to. Dapat meron ganun tayong affection sa mga tao na yan. Dapat meron tayong ganung pakikiramdam sa kanila. Di ka? Imagine nyo, ang sarap kaya. Ako talaga, kaya ako medyo na, kasi ang sarap na ginagawa natin yung mga gantong bagay, tapos malapit pa tayo sa Panginoon. Alam niyo yung feeling na malapit tayo sa Panginoon na parang ayaw niyong umalis. Pero dahil nasa laman tayo, babagsak at babagsak tayo. Yun yung, pagka nasa spiritual, nasa spirit ka, di ba ang sarap manalangin? Napakasarap manalangin. Hanggang kailan kaya ako ganito? Ako minsan ganun, hanggang kailan kaya ako? Sana tumagal naman ng ilang araw. Hindi yung pag kinabukasan paggising ko, bagsak na agad. Radas nyo yun? Nakapanalangin kayo ng ganon? Ako, ganon ako minsan manalangin. Pag alam ko ako in the spirit manalangin, Lord, sana bukas ganito pa ako. Sana yung gagawin ko bukas, Lord, ganito pa yung on fire yung aking spirit. Pero alam natin, hindi. Kaya nawa, lagi tayo manalangin. Kaya dyan papasok yung for the righteous. Nanalangin, hindi lang for the wicked, but for the righteous. Tingnan nyo, kung sino yung talagang pinapanalangin ni Abraham dyan, yung mga righteous people, spare them, Lord. Huwag mo nawang isama na sila ay lipulin kasama ng masasama. Tayo ba nanalangin tayo sa mga weekend bread natin? Yung totoo. Yung totoo ha. Mamaya midnight prayer meeting, kasama na naman natin isasama na natin sa prayer naman natin ulit yung mga week brethren natin. Tayo pa talaga nananalangin sa kanila. Pinapanalangin pa talaga natin silang bumalik. Kasi ito si Abraham, alam niya sikat tong Sodom at Gomorrah, alam niya na nandun yung mga tao na kasama niya dati. Alam niya may mga righteous people doon. Alam niya na si Lot ay ligtas. Kaya pinalangin niya Kasi alam niya na kapag nandun ka sa midst ng evilness, alam mo na kung anong ginagawa ng mga yan doon. Kahit yan ligtas, alam mo na. Oo. Kahit yan ligtas, alam mo na. Dahil kasi nung kasama kung anong nasa paligid, pinapanalangin ba natin sila? Ako naniniwala ako na pinanalangin ako ng pastor nung ako'y wala. Kasi nandito na ulit ako At ako'y nagpipreach na dito. Amira, ako'y tuwan-tuwa sa Panginoon habang nag-ano yung prayer for the righteous. Kaya hindi ako nahinto sa pananalangin sa kasalanan. Kasi galing ako doon, alam ko anong meron doon sa mundong na yun na ako'y bilang ligtas.
Hindi. Seryoso. Huwag niyo nang anuhin na pumunta kayo doon. Alam ko kung anong meron doon. At nakakatakot bilang isang mananampalaya na nandun ka sa midst of that sin city. Sa mga, alam na, si pastor, nakaranas din mag-backslide. Sa mga nakaranas dito mag-backslide, alam nyo kung anong meron doon. Kaya dapat, mas lalong alam dapat natin na pinagpipray natin sila na nawala. Kasi bakit alam natin kung anong meron doon? At kayo naman, na nandito na hindi pa nakakaranas, huwag nyo nang ipanalangin na kayo makaranas. Kaya kayo matutong manatili dito. Gawin nyong example yung mga na-experience. Gawin yung teacher yung mga na-experience. Yung mga nag-fail na. Huwag nyo nang asahan na yung experience pa na, yung ma-experience nyo pa bago nyo matutunan. Hindi. Learn from our experience. Naintindihan nyo yun? Kaya kayo magpakatatag kayo sa Panginoon. Be close sa ating Panginoon. Magkaroon kayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Kasi yun yung makakapagpatatag sa atin. Tingnan mo, nawala si Lot. And yet, he's still righteous. Pero nasaan siya? In the midst of that sin city. Kaya tingnan mo, pagpasok nun sa 2 Peter chapter 2 verse 9, tingnan nyo kung anong meron kay Lot. Being a righteous. Yan din nung meron ako nung nandun. The Lord, verse yung, 6. Yan. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemn them with an overthrow, make them an example unto those that after should live ungodly. Ang tinutukoy kasi dito, ng part na ito, ay yung mga mananampalataya na wala sa Panginoon. Verse 7. And deliver just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. Tagalog. At iniligtas ang matuwid na si Lot, na lubhang nahahapis sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Nahahapis yung mga righteous natin. Yung mga kasama natin na nasa sanlibutan ngayon. Nahahapis yan. Like how I vex in the spirit. Ranas na ranas ko. Imagine nyo, promise. Pagka pinaramdam na sa'yo ng Panginoon yung vex spirit, ang sama sa pakiramdam. At hanggang ngayon, daladala ko yan dito. Seryoso, walang biro. Hanggang ngayon, daladala ko dito. Huwag niyo nang subukan. At kaya ipanalangin natin sila na nasa sanlibutan. Kasi bakit? Lubhang nahahapis sa mahalay na pamumuhay ng masasama. They are vexed in the spirit. Panalangin natin sila. Huwag natin silang tigilan. At huwag natin sabihin na di porket nandyan kayo, wala kayo sa sanlibutan. Uy, baka sabihin nyo, ay, yung mga nasa sanlibutan naman ay nandyan. Hindi. Kahit nandito kayo, kung ang puso niyo nasa sanlibutan, it was the same. Kaya ipanalangin natin ang isa't isa. Di ba kayo natutuwa na ginagawa ni Pastor sa atin yan? He's a very example of what Abraham did. Kaya magpasalamat kayo na may pastor tayo na hanggang ngayon, iniisa-isa tayo sa prayer. Ako tuwan-tuwa ako sa ganun. Bakit? Kasi ako yung isa sa mga tao na naging answered prayer sa ganung bagay. Hindi niya naisip yun? That we should pray for them. Wala lang. Isa kasi ako dun eh. I was there. At kayo mga kung alam nyo lang kung anong meron sa sanlibutan, sana huwag nyo nang anuhin. Learn from our experience. Hindi masarap, hindi masaya. Lalo't kung alam mong ikaw iligtas. Huwag nyo sasabihin na nandito kayo, malakas kayo. Wala kayo sa sanlibutan. Let's pray for each other. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. And that, pasalamat kayo, Pastor.
Pakita nyo naman mahal nyo ang pastor nyo. Tingnan nyo yung mga ginagawa. Imagine na meron ganyang closeness ang ating pastor sa Panginoon. Kasi alam mong habang binabulay ko to, habang nag-aaral ako nito, kasi kilala nyo kung sino nakikita ko? Si pastor. Imagine being one of the prayerful na meron tayo dito sa simbahan na to si pastor. Kitang-kita natin yun. Kitang-kita, daman-daman namin yun. Dapat daman nyo din. Dapat kaya minamahal nyo lalo ang ating pastor. Our pastor has intimate relationship sa ating Panginoon. Kita nyo naman ang gawain. Kaya ako'y naano doon sa mga tao na walang ano kay pastor eh. Pasalamat kayo. And pray for them. Let's pray for each other. Let's pray for the righteous. Ang hirap na makapaglaban sa salibutang ito. At kung hindi natin sasamahan ng isa't isa, sino magsasama sa atin? Sino magtutulungan? Tayo lang din ang magtutulungan. We're in the same battlefield. Hindi lang mga workers ang nasa unahan. Lahat tayo dapat nasa unahan. Nananalangin. Kasama ang Diyos. Kasama ang bawat isa na meron tayo sa kongregasyon na ito. That every people who is righteous, panalangin natin sila. Not just for the wicked, but also for the righteous people na hanggang ngayon nasa sanlibutan. Ang dami nila. Ang dami nila, promise. Kaya panalangin natin sila. Mahirap na meron kung ano nangyayari dun sa libutan. Panalangin natin sila. At mas lang ipanalangin natin yung mga nagsisikap na dalhin ulit sila pabalik. Panalangin natin sila. Ay, hindi ko makita yung panyo ko eh. Yeah. Thank you po. Yun yung meron. Yun yung meron kay Abraham. His affection for the people. Ako, hindi ako affectionate na tao eh. Hindi ako ma-affection na tao. Pero para sa Panginoon, sana mangyari. Ano ba? Para sa Panginoon, sana mangyari. Mamapapaga ako ngayon. Like Abraham, we are called to have a great compassion for others, including those who do not follow God's ways. So we must accept God's judgment, even His decisions are not our desire choices. Panalangin natin sila. No? Sanawa, panalangin natin sila na mangyari. Ano? At masaya. Ngayon ko nare-realize yan eh. Kaya minsan Andrew nag-uusap. Kasi galing din kami sa mga ganyan eh. Kaya ba dyan? Pag nag-uusap kami, ang saya, ang lungkot na may nakikita ka na naalis. Dama ko na yun ngayon. So, hindi ko ma-imagine kung gaano kalungkot si pastor nung umalis ako. Pastor Gary din. Kita ko sa kanya yun eh, dati. Kasi si Pastor Gary po yung nag-akay sa akin. So nakita ko, di ko alam kung gaano kasakit yung nangyari sa kanya nung nawala ako. Nung umalis ako sa Panginoon. Bakit? Kasi they have a great affection for the people. For the righteous people. Minsan nagkikentuhan kami niyan. Alam namin kung anong nasa mundo. Sana, kaya pag kami nakikita kami minsan nabalik, na nasimba ulit, masaya sa puso. Bakit? Kasi alam mo, pinagpipray mo eh. Di ka? Pinagpipray mo eh. Kaya pag nakita mong bumalik, Amen! Amen! Kaya patuloy lang tayo. At kung kayo nakabalik na, patuloy lang tayo. And let's pray for the others na nasa libutan pa. Number 3. The answer to the prayer. O, di ba? Puro A.
Finally, nakapag-alliterate din. Una, the admire relationship to God. Second, the affection for the people. And the answer to the prayer. Hindi man nakuha ni Abraham yung gustong mangyari, yung kanyang ipinalangin, na hindi nasirain ang Sodom at Gomorrah. Kasi, letter A, it is still God's sovereignty. In Genesis 19, verse 24 and 25, nakita natin na ginunaw pa rin ang Sodom at Gomorrah. Ibig sabihin, yung panalangin ni Abraham, ang answer ay no. God did not spare the city of Sodom and Gomorrah. Makita yung pagiging soberano ng Diyos. Pero bakit kailangan natin manalangin kung soberano pala ang Diyos? Ay utos niya yun eh. Ay utos niya yun eh. Kasi hindi lang naman tayo nananalangin, hindi tayo mananalangin kasi gusto natin baguhin yung gusto ng Diyos. Nananalangin tayo para magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Diyos. Yun ang gusto ng Diyos, yung tayo magkaroon ng communication, ng bonding sa Panginoon. Yun yung gusto ng Diyos. And that's why, kahit anong sagot ng Diyos sa panalangin mo? It is His sovereignty. Kahit pa yan ay no, kahit pa yan ay sinagot ng Diyos sa hindi natin alam na bagay. We must accept what it is. It's still the Lord's will. Abraham's request for the cities to be spared was denied. Bakit? Kasi ang panalangin niya ay 10. Pero ilan ang naligtas? 3. Walang 10. And that's why the city of Sodom and Gomorrah was not spared. God sometimes says no to our requests, even we pray with good intention. Kahit maganda yung intention mo, kahit maganda na yung iyong pinapanalangin, it is still it's God's sovereignty that will prevail. The Lord may have other plans that we do not understand. May mga plano ang Diyos na hindi natin naunawaan, pero yan ay parte ng kanyang perfect will. And that's the answer to the prayer. You cannot expect, kaya nga sa letter B, it is an unexpected way. You cannot expect na sagutin ng Diyos sa kung paano mo siya pinag-pray. Kung sasagot ang Panginoon sa pinaka-unexpected way. Tingnan nyo. So verse 29. Genesis 19 verse 29. Dahil nakipagbuno pa rin si Abraham sa Diyos, God still remembered Abraham. And it came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham. Imagine that. And sent Lot out of the midst of the overthrow when he overthrew the city in which Lot dwelt. Sinagot siya ng Panginoon in just an unexpected way. Sinagot pa rin siya ng Diyos kasi ang natitira naman righteous sa city na yon ay si Lot at ang kanyang 2 anak. Sometimes, hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin mo. Pero sinagot yan, hindi lang natin alam na sinagot yan in an unexpected way. Diba? Nakaranas kayo ng ganun. Sinagot ng Diyos na, ito na pala yung prayer ko. Ba't hindi ko? Iba kasi yung prayer, pero yun yung result. Oh. Iba kasi yung process, pero yun yung result. Kaya minsan, nakatutuwa ka sa Panginoon minsan, ito na pala yung pinagpipray ko. May ganun ba kayo? Na meron ganun eh. Seryoso. Yes, ito na pala yung pinagpipray ko. Nagagawa ko na. Ano yun? Hindi ko alam. Unexpected way. And yet, it's still His sovereignty. Oh, sarap. Diba ang sarap na may ganun kang relationship sa Diyos?
Dahil alam mo na ang Diyos din naman ang ano niyan. Because you have a great intimate relationship sa Diyos, naiintindihan mo yung mga ganong bagay at sinasagot ka ng Diyos in an unexpected way. Di ba? Kaya nga lalo kang makakapanalangin pagka naintindihan mo yun. Lalo kang makakagiging close sa Panginoon. Pag naintindihan mo yung sovereignty and unexpected answer na yan. Uy, ang mas masarap makatanggap ng answered prayer sa Panginoon in unexpected way. Bakit? Kasi hindi mo siya ine-expect. Diba? Nakaka-surprise kaya. Diba? Hindi ka tama-tama naman. Oh. Ba't ka nakatawa? Oh, diba? Diba? Ang sarap kaya makatanggap ng answered prayer in unexpected way. Oh. Diga? Wala. May isip lang ako. Ito kasi. Okay. Oo. Kaya kayo, sa Panginoon nyo na lang yung mga pinapanalangin nyo. Unexpected. So, pag unexpected, pagka binigay sa'yo yung prayer mo in unexpected way, nakakatawa. Mera. Sarap na bagay. Ano po? Na ganun yung ginawa. Consider how God did answer Abraham's request by rescuing Lot and his daughters. Kahit na yung pananalangin ni Abraham ay hindi, kasi ang pananalangin niya is Perang City, di ba? Ay hindi nangyari, pero yung pananalangin ni Abraham for the behalf of the others ay importante. Di ba? Kahit hindi na-spared ang city, dahil nga tayo nanalangin for those righteous people, God will answer it. Kaya nga pagdating sa dyan sa 2 Peter 2 verse 9, kaya mahalaga na pinapanalangin natin yung weak brethren natin. Kasi dyan tinan nyo, 2 Peter 2 verse 9. The Lord knoweth how to deliver the godly out of the temptation. Aalisin talaga ng Diyos. Yung mga tao, yung totoong mananampalataya, yung righteous sa sanlibutan. Just like how and the others have experienced. And to reserve the unjust unto the day of the judgment to be punished. Alam ng Diyos kung paanong aalisin ang mga banal sa mga temptation. Pero, alam din ng Diyos kung paano paparusahan ang mga unjust sa huling panahon. Kaya let's pray for them, na sana itong mga taong ito ay righteous people. Na sana sila talaga ay mga totoong mananampalataya ni Kristo. Sana sila ay kaawaan ng Diyos. Ang mga intindi, kayo ba may care kayo sa kaluluwa? Sana magkaroon kayo ng care sa kaluluwa. Bakit? Because there is a day of judgment. At nakakatakot na bagay yan. That's the real fear of the Lord. Yung alam mo na soberano ang Diyos at ang Diyos ay unexpected way kung paano sumagot ng mga panalangin. Kaya matatakot ka minsan, pambira. Kaya kayo mag-iingat kayo sa pinapanalangin nyo. Yan ay sa amin ng teacher namin sa Bible School. Mag-ingat din kayo sa panalangin niyo minsan. Kasi baka hindi niyo gusto yung yung answer. Pero and yet, it's still part of His perfect will and plan. God still answered Abraham even though Sodom and Gomorrah is destroyed. It's not within the expectation of what Abraham prayed for, to spare the city, but by saving Lot and his daughters, his answer, prayer. So even you have an intimate relationship to God or having an affection to others by praying for them, the answer is always what you cannot expect. Okay? God answer prayer in the most unexpected ways
that you did not even like or understand. Sasagutan ng Diyos sa mga bagay, sa mga panalangin mo, sa paraang hindi mo gusto at hindi mo naiintindihan. But because we know that it's still God, it is still better what we have planned in our mind. Mas maganda pa rin yung kaysa sa kung anong plinano mo sa utak mo. Tinan mo. Maganda pa rin yung naging plano ng Diyos nung sinira niya ang Sodoma at Gomorrah para maging paalala. Yan o. Para maging paalala sa mga tao hanggang ngayon. Yan yun eh. Yan yung reason kung ba't ginunaw ang Sodoma at Gomorrah. Maging paalala na balang araw susunugin ang mundong ito the same way kung paano ginawa sa Sodoma and Gomorrah. It's still within His perfect plan. Diba? Hindi nga sinagot, pero makikita natin doon that the righteous will be deliver. Ibig sabihin, sa time na gugunawin ang mundong ito, wala na tayo. Imagine that. It was the same. Kaya tinan nyo, sila naligtas, mga is the righteous. Kaya tayo, bago gunawin ang mundong ito, wala na tayo. Amen. Diba? Yun eh. Perfect will, perfect plan of God. Pinakita yon para mapakita sa atin na mangyayari yan balang araw. Ginawa yon, nangyari yon para ipakita na ito din ang mangyayari balang araw. Within His perfect will and plan. That's how great our God is. Kaya nawa, sa gabi na ito, nawa ay kayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon, naging paalaala sa atin tayo manalangin. We have the intimate relationship sa ating Diyos, magkaroon tayo ng affection, at yung answer is not always what we expect. Kaya nawa, sa araw na ito, lalo tayong may panalangin. Ito po, yung mga ganitong bagay, at lalo, Panginoon, na natin ay maintindihan. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon,